Bamulong, naglakad palayo si Chen Pinggan na nagsasabing tamad na siyang mag-alala tungkol sa system at nagtataka kung namiss siya ni Xiaolinger sa kanyang pagkawala. Habang nakahiga si Xiaolinger sa isang upuan, bamulong siya na napaka-komportable ng mga araw nang wala si Chen Pinggan. Sa pagkarinig ng pagbabalik ni Chen Pinggan, nawala ang kanyang ngiti at sumigaw siya. Nang malapit na sanang batiin ni Xiaolinger si Chen Pinggan, siya ay napahikab. Nagtanong si Chen Pinggan tungkol sa dami ng pakwan na kanyang nakain. Samantala, sa Immortal World, isang babae ang naliligo sa isang pool ng dugo. Hindi nasiyahan, bamulong siya na kulang ang blood pool. Ipinatawag niya ang isa sa kanyang mga tauhan na sabik na naghihintay ng kanyang mga tagubilin. Inutusan niya itong pumunta sa Mortal World at patayin ang ilang lungsod upang mapuno muli ang blood pool. Kinabukasan, bamulong si Chen Pinggan habang nag-iinat, napagtanto na kakaiba nga ang cultivation, kahit walang tulog, malakas pa rin siya. Mausisa, nagtanong si Xiaolinger kung balak ni Chen Pinggan na iwanan siyang muli. Hindi niya maiwasang paghinalaan na nagpapanggap pa rin si Xiaolinger. Sa isang nakakagulat na galaw, sinabi ni Chen Pinggan kay Xiaolinger na mamimiss niya ang isang appointment sa araw na iyon para lamang maglaan ng oras sa kanya. Nagulat, ipinaalam ni Xiaolinger kay Chen Pinggan na irresponsible ang pagkawala sa mga appointment ngunit tiniyak niya sa kanya na magiging maayos siya dahil mayroon siyang kalaro. Nakangiti, naisip ni Chen Pinggan na alam niyang nagpapanggap si Xiaolinger at maswerte siya na hindi siya nanatili sa kaharian, kung hindi ay si Xiaolinger ay mag-iisa sa bahay. Ipinaalam niya sa kanya na madalas siyang lalabas para sa mga gawain at pinayuhan siyang maging katamtaman sa pagkain ng pakwan upang maiwasan ang isa pang lagnat. Sumang-ayon si Xiaolinger. Habang lumalabas siya ng bahay, kumaway si Chen Pinggan kay Xiaolinger, nangumisi naman at tinawag si Chopper na lumabas at makipaglaro sa kanya. Samantala, sa Warrior Kingdom, bamulong si Chen Pinggan tungkol sa pagkahuli niya habang nagmamadaling hanapin si Liu Shuai at ang iba pa. Napansin ng Bronze Sword na may isang tao mula sa Immortal World ang bumaba at nagulat nang malaman na sila ay mula sa isang partikular na sekta. Nagtanong ang aso tungkol sa sekta at ipinaliwanag ng Bronze Sword na ito ay isang masamang sekta, na umaasa sa dugo ng tao para sa cultivation. Pinag-isipan niya na baka interesado sila sa dugo ng mga mortal sa lungsod, na maaaring makagambala sa schedule ni Chen Pinggan. Nagpasya ang Bronze Sword na imbestigahan ang Blood Sect. Bamulong ang miyembro ng sekta sa sarili na ang isang kaharian na ganoong kalaki ay magbibigay ng saganang dugo. Nagpasya siya sa kaharian bilang kanyang target ngunit lumitaw ang Bronze Sword na kinwestiyon ang kanyang piniling lokasyon. Kinilala ng estranghero ang Bronze Sword at nagtanong tungkol sa presensya nito doon, kung saan sumagot ang Bronze Sword na may inis. Hinugot ng Bronze Sword ang kanyang sandata at pinatumba ang estranghero habang nagpapalim dito. Lumitaw ang aso, nagmumuni-muni tungkol sa malawak na mundo at sa hindi magandang pagpili ng lokasyon ng estranghero. Sumang-ayon ang Bronze Sword, binabanggit na ang estranghero na pinatay niya ay hindi lang ang nag-iisang bumaba. Hindi sila makikialam sa mga lungsod ng walang utos ni Chen Pinggan o iba pa mula sa kanyang bakuran. Nararamdaman ang pagkabalisa, kumatok si Lolo Merong sa pinto ni Chen Pinggan, naghihinala na baka wala siya sa bahay dahil sa kawalan ng tugon. Nang dumating ang apat na eksperto, sinabi ni Zindanteng na ang iba ay nagtipon din sa bahay ni Chen Pinggan. Ipinaliwanag ni Lang Eyosan na pinapatay ng mga immortal ang mga lungsod at sumagot si Bai Fang na hindi na kailangan pang magtanong, lahat sila ay naroon para sa parehong dahilan. Nagtanong si Lang Eyosan kay Lolo Merong kung alam niya kung nasa bahay si Chen Pinggan. Nakasimangot si Lolo Merong at sinabi kay Lang Eyosan na naniniwala siyang wala si Chen Pinggan sa bahay, na dumating siya para bisitahin siya dahil sa mga immortal. Nagulat si Lang Eyosan sa pagkawala ni Chen Pinggan. Binati ni Xiaolinger ang mga eksperto at si Zimen Chen, na nakaramdam ng malakas na presensya, ay nagkamaling nakilala siya bilang si Chen Pinggan. Sinuntok ni Lang Eyosan si Zimen Chen, tinawag siyang tanga bago nilinaw na si Xiaolinger ay kapatid ni Chen Pinggan. Ipinaalam ni Lolo Merong kay Xiaolinger na kailangan nila ng tulong ni Chen Pinggan at nagtanong kung alam niya ang kinaroroonan nito. Sumagot si Xiaolinger na lumabas si Chen Pinggan at baka hindi bumalik hanggang gabi. Nag-aalala,
ipinaalam ni Lolo Merong sa kanya na kung hindi bumalik si Chen Pinggan sa lalong madaling panahon, milyon-milyong tao ang magdurusa. Sinabi ni Xiao Lingger sa kanila na huwag istorbohin ang kanyang kapatid at tiniyak sa kanila na kaya rin niyang tumulong. Nagtanong si Lolo Merong kay Xiao Lingger kung nakikita niya ang mga immortal, kung saan tiwala siyang sumagot na simple lang iyon. Inabot ni Xiao Lingger ang kanyang kamay at tila hinawakan ng hangin, ipinaliwanag na kung masyadong maagang bumalik si Chen Pinggan, masisira ang kanyang mga plano. Kaya, nagpasya siyang tulungan sila sa simpleng gawaing ito. Nakangiti, ipinaalam ni Xiao Lingger sa kanila na nalutas na ang problema. Ang isa sa mga immortal, na malinaw na naiirita, ay nagtanong sa kanyang kasama tungkol sa kinaroroonan ng iba. Kitang-kita ang takot, sumagot ang kasama sa kanyang superior na habang ang isa sa kanila ay papunta na, ang isa pa ay hindi maabot sa hindi maipaliwanag na dahilan. Ang naiinis na immortal na superior ay bamulong na tila hindi kayang gawin ng kanyang mga kasama kahit ang pinakasimpleng gawain. Hindi inaasahan, isang anyong astral ni Xiao Lingger ang lumitaw sa likuran nila. Nahuli sa gulat ang immortal na superior at naghandang ipagtanggol ang sarili laban sa nalalapit na atake ni Xiao Lingger. Nagdududa, tinanong ni Lang Eosan si Xiao Lingger kung nalutas na ba ang problema. Tiniyak ni Xiao Lingger sa kanya na tapos na nga, bagamat umamin siyang may isang detalye siyang nakaligtaan. Ang isa pang immortal, nalilito, ay napansin na hindi niya nakatagpo ang kanyang superior o ang sinuman sa iba pa sa kanilang itinakdang meeting point. Bigla siyang nilapitan ng astral na si Xiao Lingger na naglunsad ng atake sa kanya. Masayang inihayag ni Xiao Lingger na nagawa niyang lutisin ang sitwasyon sa isang kislap lamang ng kanyang mga daliri. Nakita ni Lolo Merong na kaibig-ibig ang kanyang kilos ngunit hindi pa rin siya kumbinsido sa mga pahayag ni Xiao Lingger. Ipinaalam ni Bai Fang sa grupo na hindi na sila makapaghintay pa at kailangan nilang hanapin si Chen Pinggan sa hilagang rehiyon. Sumagot si Lolo Merong na ang pagpunta doon ay maaaring magpanganib sa mga plano ni Chen Pinggan sa hilaga, na iginiit na malamang ay alam na alam ni Chen Pinggan ang sitwasyon. Nang sandaling iyon, lumitaw ang isa sa mga tauhan ni Lolo Merong, na nagtulak sa kanya upang magtanong tungkol sa kasalukuyang usapin. Nagulat ang tauhan na ang immortal na nagpatay sa lungsod ay nakatagpo ng isang napakalaking figure at nawala sa isang iglap. Nagulat sa balitang ito, binaliwala ni Lolo Merong ang kanyang tauhan, mamulong na marahil ay labis nilang pinag-aanalisa ang sitwasyon. Ngumiti si Xiao Lingger at pinaalalahanan ng grupo na may utang sila sa kanya ng tulong dahil tinulungan na niya sila. Pagkaraan ng isang sandali, si Xin Danteng, na basa sa pawis, ay nagkomento na kung si Xiao Lingger ay tunay na napakalakas, si Chen Pinggan ay dapat din. Kinilala ni Zimen Chen ang kanyang pagdududa na ang 5 sa kanila, lahat ng kilalang tao mula sa iba't ibang puwersa, ay nagkasama-sama, nahihirapang unawain ang katotohanan ng sitwasyon. Nagpahayag si Lolo Merong ng kanyang paghanga sa pagiging kasama sa ganoong kagalang-galang na kumpanya. Ibinahagi ni Lang Eosan ang kanyang obserbasyon na sila ay parang mahahalagang piyesa sa isang hindi kapani-paniwalang laro ng chess na inayos ni Chen Pinggan kamakailan, kung saan ang bawat isa sa kanila ay nagsisilbing daliri upang manipulahin ang mundo. Napagtanto ni Bai Fang na siya, kasama ang iba pa, ay simpleng piyesa lamang sa grandeng plano ni Chen Pinggan at mabilis na sumang-ayon ang iba. Samantala, sa Evil Sect Hall ng Immortal Realm, ipinaalam ng Blood General sa Blood Lord na ang mga ipinadala sa Mortal World upang mang-alap ng dugo ay namatay lahat ng sabay-sabay. Ipinalagay ng Blood Lord na maaaring may mga immortal na gumagala sa Mortal World at inutusan ang Blood General na personal na imbestigahan ang bagay na ito dahil nasa gitna siya ng isang kritikal na panahon ng pag-unlad. Magalang na inihain ni Xiao Lingger sa kanila ang mga pakwan habang pinupuri ang kanilang masigasig na pagsisikap. Nagulat si Lang Eosan, hindi maiwasang magtaka kung tunay ba siyang nag-aalok sa kanila ng makatas na prutas. Sa isang nakakapanatag ng ngiti, pinayuhan ni Xiao Lingger sila na huwag mag-alala sa maliliit na detalye. Lihim siyang ngumisi ng masama, tiwala na kung magtanong si Chen Pinggan mamaya, maaari niyang bigyang katwiran ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsasabi na kinain ng mga eksperto ang mga pakwan. Nagpapasalamat, tinanggap ni Lang Eosan ang mga pakwan mula kay Xiao Lingger. Sa pagdating ni Zia Suji, magalang siyang nagtanong kung maaari siyang pumasok ngunit agad na tinanggihan ni Xiao Lingger ang kanyang kahilingan. Hindi nagpatinag,
Nakiusap si Zyasuji sa kanya na magpakita ng awa at kalaunan ay pumayag siyang payagan itong bumisita kada buwan. Namagitan si Phoenix, nagtatanong kung hindi narinig ni Zyasuji ang paunang pagtanggi ni Xiaolinger. Bukod pa rito, ipinaalam ng maliit na isda sa kanya na wala si Chen Pinggan sa bahay sa kasalukuyan. Mausisa, nag-isip sina Zimenchen at Zindanteng tungkol sa pagkakakilanlan ng misteryosong bisita at ang dahilan sa likod ng kanyang mapangahas na pagpasok sa bahay ni Chen Pinggan. Umamin si Bai Fang na kahit na sa kanyang superior na cultivation ay wala siyang ideya tungkol sa pagkakakilanlan ng estranghero. Sa wakas ay ipinahayag ni Lang Eosan na ang bisita ay walang iba kundi ang Immortal Emperor, isang pahayag na kinilala ni Bai Fang ng may pagkabigla. Ang tatlong eksperto ay natural na nagulat sa impormasyong ito. Magalang na binati ni Lang Eosan si Zyasuji, na nagtanong naman kay Lang Eosan kung ano ang layunin niya sa tirahan ni Chen Pinggan. Ipinakilala ni Lang Eosan ang iba bilang mga piyesa ni Chen Pinggan at ipinaliwanag na hinahanap nila ito. Sa paglipas ng panahon, nagpalitan sila ng impormasyon upang ipaalam kay Zyasuji ang sitwasyon. Matapos suriin ang mga detalye, napagpasyahan ni Zyasuji na ang massacre ay malamang na isinagawa ng isang masamang sekta mula sa Immortal Realm. Ibinahagi niya na iniimbestigahan din niya ang bagay na ito ngunit sa ngayon ay wala pa siyang nakitang lead. Sa pagkaramdaman ng papalapit na tao, inimbitahan niya ang grupo na samahan siya upang imbestigahan pa ito. Dumating ang Blood General sa Warrior Kingdom na bumubulong na ang unang nawawalang immortal ay nasa lokasyong ito at dapat na nakita ng ibang mga immortal ang kanyang presensya. Nakita niya si Lang Eosan at ang iba pa na nag-e-enjoy sa kanilang mga pakwan. Nagkomento si Lang Eosan sa tamis ng prutas habang lumapit si Bai Fang at Zindanteng. Biglang lumitaw si Zyasuji sa tabi ng Blood General at casual na nagtanong kung hinahanap siya nito. Nahuli sa gulat ang Blood General at napagtanto na ang Immortal Emperor ay nasa harap niya. Puwersahang sinakaw ng Immortal Emperor siya, nagbanta na kung hindi niya ilalabas ang lahat ng kanyang nalalaman ay sisirain niya ang kanyang Immortal Base at pahihirapan siya sa loob ng 1,000 taon. Desperadong nagpupumiglas ang Blood General, hindi niya maintindihan kung bakit nasa Mortal World ang Immortal Emperor at naisip niya na kahit ang presensya ng Blood Monarch ay hindi mangangailangan ng ganoong direktang intervention. Sa paggamit ng isang escape technique, sinubukan niyang tumakas mula sa Immortal Emperor. Kalmadong bamulong si Zyasuji na hindi niya kayang umiwas sa kanya habang bumukas ang isang portal. Lumabas ang Blood General, na tinatanggap ang katotohanan na walang takas sa Immortal Emperor. Sa isang desperadong kilos, nagsumpa siya na sirain ang lahat sa loob ng 100 milya na radius, kasama na ang kanyang sarili. Naiinis, magalang na ipinaalam ni Zyasuji sa Blood General na ang kanyang mga kasanayan ay hindi mahalaga kumpara sa kanya. Napagtanto niya na hindi niya magagamit ang kanyang kapangyarihan. Ngumiti ang Blood General, naintindihan na kahit lumitaw ang Immortal Emperor sa mundo ng tao, magkakaroon pa rin siya ng alalahanin, isang bagay na hindi niya inasahan na magsasangkot ng mga mortal. Naguluhan si Zyasuji, hindi sigurado kung kikilos o mananatiling tahimik. Pagkatapos, bumulong si Lang Eosan kay Zyasuji na huwag mag-atubili bago patayin ang Blood General dahil kung hindi niya ito gagawin, mas maraming mortal ang magdurusa sa hinaharap. Tiniyak niya kay Lang Eosan na ang pagliligtas sa mga mortal ay hindi magiging problema at binanggit na kasama sa mga bihag na kinuha niya si Chen Pinggan. Si Chen Pinggan, na naguguluhan din, ay nagtanong sa kanyang mga kasamahan kung bakit sila lahat ay nakatayo ng walang galaw. Nang naramdaman ni Liu Shuai ang nakakatakot na presyon at intensyon ng pagpatay, napagpasyahan niya na isa itong immortal dahil ang enerhiya ay pareho sa ibinubuga ng Immortal Sword. Napagtanto ni Panhang na hindi siya makapagsalita o makagalaw at nagtaka kung dahil ba ito sa takot o sa ilang uri ng pagpigil. Gayunpaman, naramdaman niyang kailangan niyang iligtas si Tian Shan kahit na maliit ang posibilidad. Nagulat si Panhang nang lumapit si Chen Pinggan, mausisa sa kanyang intensyon. Bagamat hindi niya gaanong gusto si Chen Pinggan, hindi niya maiwasang mag-alala sa kanya na harapin ang Blood General at posibleng mapatay. Balisa, nagtanong ang aso sa Bronze Sword kung ano ang dapat nilang gawin. Naisip ng Bronze Sword na kahit na mas mababa ang lakas ng individual kaysa sa kanya, kung hindi niya mailalantad ang sarili, ang pakikipaglaban ng seryoso ay magiging lubhang mapanganib.
Nang makita si Chen Pingan na papalapit sa kanya, tinanong ng Blood General kung bakit hindi siya apektado ng kanyang chi sa kabila ng pagiging nasa paunang yugto ng Dantian Formation. Sinimulan ni Chen Pingan ang isang pag-uusap sa Blood General, nagtanong kung mayroon siyang maitutulong sa kanya. Nagulat, ipinaalam sa kanya ng Blood General na siya ang kanyang bihag at ipinahayag ang kanyang pagkalito sa kanyang mga kilos. Sinabi ni Chen Pingan na kung makatagpo siya ng mga bandido o katulad na bagay, hindi siya magugulat dahil sa lumalalang kalagayan ng mundo, at hindi niya inaasahan na mangyayari pa rin ang mga bagay tulad ng sapilitang pagdukot sa mga babaeng sibilyan. Naguluhan ang Blood General, nagtaka kung ano ang sinasabi ni Chen Pingan. Sa pagkakita sa kanya nakakaiba, nagpasya siyang simulan ng pag-atake sa kanya. Nang ilunsad ng Blood General ang isang malakas na atake kay Chen Pingan, bumagsak ang lupa sa ilalim nila. Ngumiti lamang si Chen Pingan, na nagpaiwan sa Blood General na nalilito at nagulat na hindi niya matagos ang kanyang depensa. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.